Kung may prutas na kayang palitan ng mahal na gamot para sa alta presyon, gusto niyong malaman kung alin. Baka araw-araw niyong kinakain na ito, pero hindi niyo alam, ito pala ang lihim sa maayos na presyon. Ngayong marami sa ating mga may edad ay iniinda ang alta presyon. Hindi na biro ang bawat pagkabog ng dibdib, pagkahilo o pagbigla ng presyon. Minsan kahit umiinom ng maintenance, parang kulang pa rin. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang lunas ay prutas lang o natural mura at madaling hanapin? At sa video na ito, ibinunyag natin ang think prutas na kayang labanan ng alta presyon ni lolo at lola, hindi lang para maibsan ang sintomas, kundi para tuluyang alagaan ang inyong puso. Hindi ito chismis, ito ay base sa siyensya at tunay na karanasan ng mga kapwa niyong seniors. Kaya kung may BP kayong pabago-bago, kung mabilis kayong hingalin, o gusto niyong makaiwas sa komplikasyon, makinig kayo sa buong video. Simulan natin sa unang prutas. War 1. Saging, ang prutas ng puso. Saging. Madaling hanapin, abot kaya, at laging present sa mesa ni lolo't lola. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang saging ay may mataas na potassium, at ito ang natural na tagabalanse ng sodium sa katawan. Kapag sobrang alat ng kinakain mo araw-araw, naiipon ang sodium sa dugo. Iyan ang dahilan kung bakit tumataas ang presyon. Pero ang potassium sa saging, para yang tanod na sumisigaw ng sobra ka na, labas ka na, sa asin. Dahil sa potassium lumuluwag ang mga ugat, mas madali ang pagdaloy ng dugo, at bumababa ang pressure. At hindi lang yan, ang saging ay may vitamin B6, vitamin C at fiber, panalo para sa digestion at utak. May kwento ako, si Mang Lando, 72 anyos. Dati, araw-araw siyang minumura ng BP monitor. Pero simula nang gawing pananghalian ng saging sa halip na tinapay o kakanin, napansin niya, mas bihira na ang pagkahilo. Sa huling check-up, bumaba ng 15 puntos ang kanyang BP. Payo, subukan niyo po ang 1 o 2 saging kada araw. Huwag nang isawsaw sa toyo o asukal. Mas maganda kung hinog at natural. Nanwando. Pakwan. Pampalamig. Panglaban sa presyon. Mainit ang panahon. Pawis na pawis ka. Pero alam mo ba na ang pakwan ay hindi lang pampalamig, kundi taga-protekta rin sa puso? Ang sikreto? Citrulline. Isang amino acid sa pakwan na tumutulong sa katawan para ma-relax ang blood vessels. Kapag relaxed ang ugat, hindi barado, hindi masikip, mas madali ang pagdaloy ng dugo. At ang resulta, bumababa ang presyon. At dahil halos tubig ang pakwan, nakakatulong din ito sa hydration. Tandaan, kapag dehydrated ang katawan, bumabagal ang daloy ng dugo, lumalapot ang dugo, at nagiging sanhi rin ito ng pagtaas ng BP. Pero ingat lang ha, may mga lolo't lola na nilalagyan ng asin ang pakwan para sa pulutan effect. Mali po yon. Sa halip na makatulong, lalo lang itong nagpapataas ng sodium sa katawan. Kwento ni Lola Ellie, 68 anyos. Noong tag-init, halos araw-araw akong kumain ng pakwan. Ayoko na kasi ng soft drinks. At napansin ko, hindi na ako ganun kadaling hingalin tuwing naglalakad sa palengke. At noong minonitor ko BP ko, nasa normal na. Kung gusto mo ng variety, pwedeng gawing smoothie ang pakwan. O hiwain lang at ilagay sa ref. Natural, masarap at preskong-presko. Panalo sa init at presyon. Chartres, bayabas, prutas ng mahihirap, laban sa alta presyon. Hindi lang ito prutas kundi gamot na rin. Ayon sa ilang pag-aaral mula India at Latin America, ang regular na pagkain ng bayabas ay may direktang epekto sa pag-normalize ng presyon ng dugo. Mayaman ito sa vitamin C, potassium at fiber. Nakakatulong ito sa paglinis ng dugo at pagbawas ng kolesterol. Dalawang bagay na malapit sa alta presyon. Marami sa atin lumaki sa bahay na may tanim na bayabas. Ilan sa inyo siguro, dati pa ay ginagawang antiseptic ang dahon nito sa sugat. Pero ngayon, mas may laban ito sa loob ng katawan. Ayon kay Ka Arturo, 75 anyos. May tanim akong bayabas sa likod bahay. Tuwing hapon, pipitas lang ako, lalagyan ng konting asin, ayos na. Pero simula nang bawasan ko ang asin, mas naramdaman kong parang gumaan ang dibdib ko.
hindi na ako madaling mapagod. At ang pinakaimportante, murang-mura lang ito. Pwede kang makabili ng 1 dosena ng bayabas sa halagang mas mababa pa sa isang maintenance medicine. At kung may tanim ka, libre na. Kung nahihirapan kayong nguyain, pwede itong gawing juice o shake. Basta walang asukal ha. Tandaan, ang goal natin ay pababain ang presyon, hindi pataasin ang asukal. Bakit mahalaga itong mga prutas? Hindi lang ito basta healthy tips, ito ay armas. Armas para sa mga senior na gustong tumagal pa ang buhay, gustong magkaapo, gustong bumiyahe pa, gustong maging malakas kahit lampas 80 na ang edad. Hindi natin kailangan laging umasa sa gamot. Oo, importante ang reseta ng doktor, pero mas mainam kung ang pang-araw-araw nating kinakain ay nagsisilbing natural na gamot din. Kaya kung meron ka sa bahay ng saging, pakwan o bayabas, simulan mo na. Hindi bukas, hindi next week. Simulan mo ngayon at hindi pa tayo tapos. Sa susunod na bahagi, malalaman mo pa ang 2 prutas na madalas lang palampasin ng mga tao. Pero may taglay na galing na parang likas na maintenance medicine. Kaya kung gusto mong buuin ang listahang ito at malaman ang mga sikreto para hindi na muling kabahan sa pagtaas ng BP, samahan mo pa rin ako sa part 2. Comment mo ngayon. Saging, pakwan, bayabas. Kung napanood mo ito hanggang dulo ng part 1, ngayon na alam na natin ang bisa ng saging, pakwan, at bayabas laban sa alta presyon. Sigurado akong mas lalo kang na-inspire na baguhin ang laman ng iyong hapagkainan. Pero hindi pa dito natatapos. Ang susunod na 2 prutas ay minsan lang mapansin, pero may taglay palang lakas na para kang uminom ng natural na maintenance medicine. At kung isasama mo ito sa iyong araw-araw na pagkain, hindi lang BP ang mababawasan, pati ang panganib ng stroke, atake sa puso at pamamanhid ng katawan ay pwedeng iwasan. Kaya't halina, kilalanin natin ang ika-4 na prutas. GO4, avocado, tahimik. Pero matindi ang laban, tahimik lang ang avocado. Hindi ito madalas ipagyabang sa palengke. Madalas nakatambay lang sa tabi ng saging at bayabas. Pero alam niyo bang ito ay isang superfood pagdating sa laban sa alta presyon? Ang avocado ay may healthy fats, particular ang tinatawag na monounsaturated fats, na tumutulong para bumaba ang bad cholesterol sa katawan. At kapag bumaba ang kolesterol, gumaganda ang daloy ng dugo. At kapag maayos ang daloy ng dugo, natural na bumababa rin ang presyon. Bukod pa diyan, may potassium din ang avocado. Mas mataas pa na nga minsan kaysa sa saging. Ibig sabihin, doble ang epekto nito sa pagbabalanse ng sodium at pagbawas ng tension sa ugat. Hindi lang iyan. Ang avocado ay may magnesium, isang mineral na may mahalagang papel sa pagpaparelax ng blood vessels at pagpapanatili ng normal na tibok ng puso. Maraming seniors ang nagsasabi na parang mamahalin ang avocado. Pero kung makakahanap kayo ng lokal na tanim, tulad ng mga galing Batangas, Benguet o Davao, mas mura ito lalo na kapag panahon ng anihan. Si Lola Remy, 24 anyos, ay laging may avocado sa kanyang almusal. Kapag hinog na, nilalagyan ko lang ng kaunting gatas at dinudurog. Pero nitong huli, binawasan ko na ang gatas at asukal. Sa halip, nilalagyan ko ng gatas na evap na walang asukal o di kaya ay plain lang. Mas naging banayad ang pakiramdam ko. Hindi na rin ako inaapoy sa BP kapag may stress. Kung gusto mong gawing pang-ulam, pwede mong ihalo ang hiniwang avocado sa itlog, sa salad o kahit sa tinapay. Basta siguraduhin hindi ito lalagyan ng mantika o maalat na dressing. Tandaan, ang goal natin dito ay pang-iwas sa alta presyon, hindi dagdag sa problema. 5. Mangga. Hindi lang pampatamis, pwede ring panglunas. Marami sa atin kapag narinig ang mangga, ang iniisip agad ay matamis, mataas sa asukal at delikado para sa may diabetes. Totoo, kapag sobrang hinog at sobrang dami ang kain, pwedeng tumaas ang blood sugar. Pero kapag hinog ng tama at kinain sa tamang dami, may benepisyo ito sa presyon. Ang mangga ay may polyphenols, isang klase ng antioxidant na lumalaban sa inflammation at oxidative stress sa katawan.
Ito ang mga bagay na unti-unting nagpapakipot ng ugat na kalaunay sanhi ng alta presyon. Mayroon din itong fiber at vitamin C. Ang fiber ay tumutulong sa cholesterol control, habang ang vitamin C ay nagpapalakas ng immune system at nagpapaganda ng kondisyon ng blood vessels. Kaya ang sikreto dito, moderasyon. Isang hiwa ng mangga sa tanghalian o merienda, sapat na para ma-enjoy mo ang lasa at benepisyo nang hindi na stress ang katawan mo sa asukal. Sabi nga ni Mang Domeng 70 anyos, hindi ko kaya ang hindi kumain ng mangga tuwing tag-init. Pero ngayon alam ko na ang limitasyon. Hinati ko ang isang mangga sa dalawa, kalahati ngayon, kalahati bukas. At habang ginagawa ko ito, napapansin ko na mas hindi na ako inaapoy ng ulo sa init. Parang mas kalmado ang katawan ko. Kung may diabetes ka, mainam na magpatingin muna sa doktor bago isama ang mangga sa araw-araw. Pero kung kontrolado ang blood sugar mo at gusto mo pa rin ng natural na lunas sa alta presyon, mangga, sa tamang dami, ay pwedeng-pwede. Ngayon, buo na ang 5. Anong susunod? Ngayong alam mo na ang 5 prutas na kayang tumulong sa katawan mo, saging, pakwan, bayabas, avocado at mangga. Ang tanong, paano mo ito maisasama sa araw-araw? Sa susunod na bahagi ng video, tatalakayin natin kung paano gawing bahagi ng iyong routine ang mga prutas na ito. Kahit hindi araw-araw may budget, kahit limitado ang access, at kahit may ilang kondisyon sa katawan, bibigyan kita ng mga simpleng combinations, time of day, kung kailan pinakamainam kainin ang bawat isa, at mga alternatibong paraan kung hindi available ang mga prutas sa inyong lugar. At higit sa lahat, pag-uusapan natin kung anong mga pagkain ang dapat mong iwasan habang sinusubukan mong pababain ang iyong presyon gamit ang mga prutas na ito. Hindi sapat ang may alam. Kailangan ding may disiplina at konkretong plano. Dahil kapag araw-araw mong isinasabuhay ang tamang pagkain, hindi lang presyo ang bumababa. Tumataas din ang posibilidad mong makita pa ang mga apo mong graduate, maglakbay sa lugar na gusto mo, o simple lang mabuhay ng walang kaba. Kaya abangan ang part 3 dahil dito natin buo-buong isasama ang lahat sa iyong pang-araw-araw na gawi. Kung natapos mo ang part 2, i-comment mo ngayon ang 3 salitang ito: avocado, mangga, lunas. Ngayong kilala mo na ang 5, saging, pakwan, bayabas, avocado, at mangga. Napakaganda ng pundasyon mo para labanan ang alta presyon. Pero alam natin hindi sapat ang kaalaman kung walang aksyon. Kaya ang tanong ngayon, paano mo ito maisasabuhay araw-araw? Kahit may edad na, kahit may iniindang sakit, at kahit kapo sa budget. Totoo, hindi lahat ng araw ay may prutas sa mesa. May mga araw na ang tanging ulam ay tuyo at kanin. Pero kahit papaano, kung may plano ka, kayang-kaya mong isingit ang mga prutas na ito kahit ilang piraso lang sa isang linggo. Halika, pag-usapan natin kung paano ito gawin. Paano isama ang lahat ng kimpan prutas sa isang linggo? Sa halip na isipin mo na dapat araw-araw ay kumpleto ang 5 prutas, gawin nating practical. Ang goal ay consistent na pagkonsumo, hindi perfect na araw-araw may 5. Ganito ang pwedeng pattern: Lunes, saging sa umaga, pakwan sa merienda. Martes, bayabas bago mag-lunch, Miyerkules. Avocado sa almusal, Huwebes. Saging uli, dagdag bayabas sa tanghalian, Biyernes. Mangga sa hapon. Sabado, pakwan at avocado. Linggo, day off o kahit alin sa 5 na available, kita mo. Kayang-kaya. Hindi mo kailangang bilhin lahat sa isang bagsakan. Pwedeng paunti-unti, depende sa budget. Ang mahalaga, consistent. Time of day, kailan pinakamainam kainin ang bawat isa. Saging, pinakamainam sa umaga o mid-morning. Mainit sa tiyan at pampalakas ng katawan. Pakwan, hapon o mainit na oras ng araw para maiwasan ang dehydration at presyon na dulot ng init. Bayabas, bago tanghalian o merienda, nakakatulong sa digestion at cholesterol. Avocado, perfect sa almusal, pwedeng ipalit sa mantikang pagkain. Mangga, mid-afternoon, wag lang masyadong late lalo kung may diabetes ka.
Paano kung wala kang prutas? Walang problema. Pwede mong gamitin ang alternatibong paraan. Kung walang sariwang saging, pwede ang saba na nilaga. Kung walang pakwan, pwedeng pipino. May hydration benefits din. Kung walang bayabas, pwedeng calamansi juice. May vitamin C rin. Kung walang avocado, pwedeng munggo. May potassium at fiber. Kung walang mangga, subukan ang papaya. May fiber at natural sweetness. Ang prinsipyo ay ito. Hanapin ang pinakamalapit na kapalit na mura, natural, at madaling makuha. Hindi kailangang imported. Hindi kailangang Instagram-worthy. Basta lokal, sariwa at malinis, pwede. Gawing-gawi, hindi kampanya. Maraming matatanda ang nahihirapang mag-adjust kasi bigla ang pagbabago. Halimbawa, bukas magdedesisyon si Lolo na kakain siya ng prutas buong linggo. Pero pagdating ng Miyerkules, suko na. Ang susi dito ay unti-unti. Hindi kailangang biglaan. Simulan mo sa 1 o 2 prutas sa linggo. Halimbawa, sa buong buwan, saging at bayabas lang muna ang focus. Kapag nasanay na ang katawan mo at ang panlasa mo, isunod ang pakwan o avocado. Tandaan, ang pagbabagong tumatagal ay yung hindi minamadali. Iwasan ang mga kasamang kontrabida. Kahit gaano pa ka-healthy ang prutas mo, kung may kasamang kontrabida, hindi rin maganda ang epekto. Halimbawa, kumain ka nga ng bayabas, pero kasabay ay chicharon at daing hindi na effective. Uminom ka nga ng calamansi juice, pero may soft drinks ka rin sa gilid. Sayang. Kumain ka ng saging, pero nilagyan mo ng asukal at gatas. Dagdag sugar na. Alalahanin. Ang prutas ay gamot, pero kailangan itong samahan ng disiplina. Kung sinasamahan mo ng alat, taba o sobrang asukal ang prutas mo, para mo na ring kinontra ang tulong nito sa katawan. Ang lakas ng kombinasyon. Alam mo bang ang kombinasyon ng potassium-rich foods tulad ng saging, bayabas at avocado at antioxidant-rich fruits tulad ng mangga at pakwan ay nagbibigay ng balanseng proteksyon sa puso? Isipin mo na lang, habang ang potassium ay tumutulong para pababain ang asin sa katawan, ang antioxidants naman ay nililinis ang ugat at binabawasan ang pamamaga. Dalawa sa pinakaimportanteng sanhi ng alta presyon ay sabay mong natutumbok gamit lang ang natural na pagkain. Ilang paalala para sa may maintenance. Kung ikaw ay umiinom ng gamot para sa presyon, huwag basta-basta itigil ito. Ang pagkain ng prutas ay hindi kapalit ng gamot kung may kondisyon ka na. Pero, sa tulong ng tamang pagkain, malaki ang posibilidad na mas bumaba ang dosage ng gamot mo o kaya'y hindi na kailangan dagdagan pa. Makipag-ugnayan sa iyong doktor habang pinapalitan mo ang lifestyle mo. Sabihin mong nagsimula ka ng kumain ng mga potassium-rich fruits. Baka sa susunod na check-up, magulat na lang siya sa ganda ng resulta mo. Kwento ni Lolo Jaime, isang tunay na pagbabago. Si Lolo Jaime, 76 anyos, ay may alta presyon at diabetes. Halos araw-araw siyang nasa health center noon. Pero nang nagdesisyon siyang seryosohin ang payo ng doktor tungkol sa pagkain, sinimulan niyang maglista ng prutas sa budget niya. Hindi niya binili lahat, pero pinili niyang may bayabas tuwing Lunes, saging tuwing Miyerkules at avocado tuwing Linggo. Simple lang, pero sa loob ng 3 buwan, gumaan ang pakiramdam niya. Bumababa ang BP, lumiit ang bilbil at nabawasan ang gamot niya. Hindi kailanman huli para magsimula kahit anong edad. Kaya ikaw, lolo at lola, kaya mo rin ito. Sa susunod na bahagi ng video, pag-uusapan natin ang mga gawain sa araw-araw na mas lalo pang nagpapababa ng presyon. Mga simpleng galaw, breathing habits, at routines na pwedeng isama sa pagkain ng prutas. Lahat ay kayang-kaya sa bahay. Kaya huwag mong palampasin ang part 4 kung gusto mong maging mas aktibo, mas ligtas, at mas malakas kahit lampas 70 ka na. Kung umabot ka dito sa part 3, i-comment mo ang 3 salitang ito. Prutas araw-araw gawin. Kung sinimulan mo na ang pagkain ng mga prutas laban sa alta presyon, tandaan mo ito. Mas lalakas ang epekto kapag sinabayan mo ng tamang gawain. Hindi lang ang pagkain ang kalaban ng alta presyon. Nandyan din ang stress,
kawalan ng galaw, kakulangan sa tulog, at minsan, lungkot. Sa edad natin, hindi na pwedeng puro gamot lang. Kailangang buo ang sistema ng pag-aalaga sa sarili. Gaya ng isang hardin, hindi sapat ang dilig. Kailangang may araw, hangin at linis. Ngayon, tutulungan kitang buuin ang mga simpleng gawain sa araw-araw na lalong magpapababa ng presyon. Kasabay ng pagkain ng saging, pakwan, bayabas, avocado at mangga. Gawin mong gawain. 5 daily habits para sa laban sa alta presyon. 1. Maglakad araw-araw. Kahit 15 na minuto lang ang paglalakad ay parang natural na ehersisyo ng puso. Hindi mo kailangang mag-gym. Hindi mo kailangang bumili ng kagamitan. Ang kailangan lang ay sipag at tsinelas. Kapag naglalakad ka, gumagalaw ang katawan. Bumibilis ng bahagya ang tibok ng puso at napapalakas ang daloy ng dugo. Isa ito sa pinakasimpleng paraan para pababain ang presyon. Maraming seniors ang nagtataka kung bakit kahit healthy ang kain nila, mataas pa rin ang BP. Ang sagot, kulang sa galaw. Simulan mo sa umaga. Isang ikot sa paligid ng bahay, sa bakuran, o kahit sa loob ng bahay kung maliit ang espasyo. Kung may hagdan, ilang hakbang paakyat at pababa. Tandaan, hindi kailangang pagurin ang sarili. Basta tuloy-tuloy, araw-araw. 2. Huminga ng malalim at ipagpahinga ang isip. Maraming seniors ang laging iniisip ang problema. Gastos, anak, apo, utang, kalusugan. Pero alam mo ba, ang stress ay direktang nagpapataas ng presyon? Kapag lagi kang nag-aalala, lumalakas ang release ng cortisol. Isang hormone na nagpapataas ng BP at nagpapapayat ng mga ugat. Kaya kahit simpleng breathing exercise ay may malaking epekto. Ganito lang, umupo ng maayos, pumikit. Huminga ng malalim sa ilong ng 4 na segundo. Pigilan ang hininga sa loob ng 4 na segundo. Huminga palabas sa bibig ng 6 na segundo. Ulitin ito ng 5 beses. Sa umaga at bago matulog, gawin mo ito. Sa una parang wala lang. Pero habang tumatagal, mararamdaman mong gumagaan ang dibdib, humihina ang kabog ng puso, at mas kalmado ang isip. 3. Kumain sa tamang oras. At huwag palampasin ang gabi. Kapag hindi ka kumain sa tamang oras, bumababa ang sugar sa katawan, humihina ang lakas mo, at napupuwersa ang puso. Akala ng iba, diet ang pag-skip ng kain. Pero sa mga seniors, peligroso ito. Lalo na kapag palaging late ang hapunan. Tandaan, kapag busog ka bago matulog, mas mataas ang chance ng pagtataas ng presyon habang natutulog ka. Ang ideal na oras para sa hapunan, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. At kung kaya mo, prutas lang o sabaw. Magaan sa tiyan at hindi mabigat sa puso. 4. Matulog ng maayos. Huwag bababa sa siyetang oras. Isa sa mga madalas na hindi nabibigyang halaga ay ang tulog. Pero kung kulang ka sa tulog kahit kumain ka pa ng pinakamagagandang prutas, tataas pa rin ang presyon mo. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga matatandang may tulog na kulang sa 6 na oras kada gabi ay may mas mataas na risk sa heart attack at stroke. Kung hirap kang matulog, subukan mo iwasan ang kape o tsa mula hapon, patayin ang ilaw 30 minuto, bago matulog, uminom ng maligamgam na tubig o gatas. Gamitin ang breathing technique natin kanina. Huwag nang gumamit ng cellphone o TV 1 oras bago matulog. At tandaan lolo't lola, hindi kahinaan ang matulog ng mahaba. Isa itong pangangailangan ng katawan para gumaling, magpahinga at bumaba ang presyon. Sim. Uminom ng tubig, huwag hintaying mauhaw. Alam mo ba na ang kakulangan sa tubig ay pwedeng magpataas ng presyon? Kapag dehydrated ka, lumalapot ang dugo, bumabagal ang daloy, at nahihirapan ang puso. Kaya ang solusyon, uminom ng paunti-unti ito. Target, 8 baso ng tubig kada araw. Kung hindi mo kaya, simulan sa 5. Basta hindi mas mababa sa 3 baso. Kung gusto mong dagdagan ang lasa, lagyan ng kaunting kalamansi o pipino. Natural, presko at walang sugar. Magandang ugali, matibay na katawan.
Kapag pinagsama mo ang pagkain ng tamang prutas at mga simpleng gawain na gaya nito, unti-unting bababa ang iyong presyon, hindi dahil sa milagro, kundi dahil sa disiplina. Tulad ng kwento ni Aling Deli sa 58 anyos, araw-araw akong naglalakad sa labas ng bahay, kahit 5 minuto lang. Kapag wala akong prutas, umiinom ako ng mainit na tubig at humihinga ng malalim. Hindi ako perpekto, pero sa loob ng 3 buwan, bumaba ang BP ko mula 160/100 papuntang 125/85. Wala akong binago kundi oras ng kain at galaw. Hindi mo kailangang maging eksperto. Ang kailangan mo lang ay simulan. At kung nasimulan mo na, ituloy mo. Dahil sa huling bahagi ng video natin, pag-uusapan natin ang final recap ng mga prutas at gawain, pati ang mga simpleng mindset tricks na makakatulong sa iyo para manatiling inspired, committed, at masigla araw-araw. Hindi lang ito tungkol sa alta presyon. Ito ay tungkol sa buhay na mahaba, masaya, at malusog. Kaya huwag mong palampasin ang part 5. Ito na ang huling hakbang para buuin ang bagong ikaw. Kung nandito ka pa, i-comment mo ang 3 salitang ito. Lakad, tubig, tulog. Kung umabot ka rito, saludo ako sa yo lolo o lola. Ibig sabihin lang niyan seryoso ka. Hindi lang sa pag-alaga ng katawan mo, kundi sa pangarap mong humaba pa ang buhay ng malusog at masaya. Ngayong tapos na natin ang buong kwento ng 5 prutas at mga gawain laban sa alta presyon, balikan natin saglit, hindi para ulitin, kundi para iugat sa isipan mo kung gaano ito kahalaga. Naalala mo pa ba ang 5 prutas na binanggit natin? Saging, pakwan, bayabas, avocado, mangga. Lahat sila ay kayang tumulong pababain ang presyon mo, hindi bilang himala, kundi dahil sa mga taglay nilang nutrients na natural na kakampi ng puso. Kung isasama mo sila sa bawat linggo mo, kahit paunti-unti lang, makikita mo ang pagbabago. Hindi bukas agad. Pero sa pagdaan ng mga araw, mas magiging magaan ang dibdib mo, mas titino ang tulog mo, mas kalmado ang isipan mo. Pero ang sikreto talaga, disiplina, ugali, commitment. Kaya nga sa part 3 at 4, hindi lang tayo nag-usap tungkol sa pagkain, pinag-usapan din natin ang galaw ng katawan, oras ng kain, pahinga, at ang tamang mindset. Dahil kung prutas lang ang pagtuunan mo pero tuloy-tuloy pa rin ang stress, puyat, at pang-aabuso sa katawan, parang umiinom ka ng gamot habang kumakain ng lason, hindi uubra. Tandaan mo ito, ang alta presyon ay hindi dapat katapusan ng sigla. Isa lang itong paalala ng katawan mo na kailangang baguhin ang ilang bagay at hindi mo kailangang gawin mag-isa. Nandito ang pamilya mo, ang komunidad mo, at kung pinapanood mo ang video na ito, kasama mo rin ako. Alam ko hindi madaling baguhin ang nakasanayang panlasa o lifestyle, lalo na kung ilang dekada na tayong nasanay sa kanin at tuyo, sa instant noodles, sa matamis na kape tuwing merienda. Pero tanungin mo ang sarili mo ngayon, gusto mo pa bang makasama ang mga mahal mo sa susunod na Pasko? Gusto mo pa bang makapaglakad na hindi hinihingal? Gusto mo pa bang gisingin ang umaga na hindi nag-aalala kung aatakihin ka sa gabi? Kung ang sagot mo ay oo, ang lahat ng ito ay posible. Hindi kailangan ng milyon. Kailangan lang ng desisyon. Mula sa lahat ng natutunan mo, ito ang maaaring gawin mo. Ngayon, pamili ng 2 prutas mula sa 5. Yun lang muna ang isama mo sa linggong ito. Gumawa ng schedule ng kain sa tamang oras. Iwas midnight snacks at iwas sobrang alat. Maglakad tuwing umaga kahit 10 minuto lang. Huminga ng malalim bago matulog. Uminom ng fan o baso ng tubig sa buong araw. Magpahinga, matulog ng sapat, maging mabait sa sarili. Hindi mo kailangang gawin lahat bukas. Pero kailangan mong magsimula ngayon. Pagbabago ng isa, inspirasyon sa lahat. Gusto kong sabihin sa iyo na bawat lolo't lola na nagsisimula ng healthy na buhay, inspirasyon kayo. Ang mga apo nyo, ang mga anak ninyo, tahimik kayong ginagaya. Hindi man nila sabihin pero sa isip nila, grabe si Papa, kahit matanda na, nagsisikap pa ring alagaan ang sarili.
Pag nakikita ka nilang naglalakad, kumakain ng bayabas, umiwas sa matatamis, o tumatawa pa rin kahit may iniindang sakit, natututo rin sila. Dahil ang tunay na pamana ay hindi yaman, kundi halimbawang maiiwan. Walang huli sa taong may pag-asa, kahit pa edad 80 ka na. Kahit pa sinabihan ka ng doktor na may kondisyon ka, hindi ito katapusan. Ang katawan ng tao ay may kakayahang magbago, maghilom at lumakas. Basta tama ang tinuturo mo sa kanya araw-araw. Kaya kung sa buong buhay mo ngayon mo lang ito naisipan gawin, ayos lang. Mas mabuti ang ngayon kaysa sa wala. Ang mahalaga, nagdesisyon kang alagaan ang sarili mo. At kung ikaw ay nakikinig pa ngayon, ibig sabihin may layunin ka. Gamitin mo ito bilang panimula. Mensahe ko para sa iyo, eko para sa iyo. Maging proud ka sa sarili mo. Hindi madali ang magbago, pero narito ka, umaasa, gumagawa ng paraan at nagsisimula. Magsimula ka man sa kalahating pirasong prutas sa araw o 5 minutong lakad lang sa labas. Maliit man ito, basta tuloy-tuloy, lalaki rin ang epekto. Darating ang panahon na hindi mo na kailangan ng reminder. Magiging automatic na sa iyo ang pumili ng tubig kaysa soft drinks, ang saging kaysa donut, ang paglakad kaysa pagkaupo buong araw. At kapag nangyari yan, matatawa ka na lang sa sarili mo. Dati hindi ako makakain ng prutas, ngayon hinahanap-hanap ko na. Ngayon pwede mo nang gawin ito. I-recommend kung alin sa Fino prutas ang sinimulan mong kainin. Pwede mo ring i-share ang simpleng tip mo para bumaba ang BP mo. Baka makatulong sa ibang seniors. At kung gusto mong mas marami pang videos na tulad nito, pwede mong isubscribe ang channel na ito. Walang pilitan. Pero kung naramdaman mong nakatulong ito sa iyo kahit kaunti, baka makatulong din ito sa iba. Kaya like mo ang video para i-push ito ni YouTube sa ibang lolo't lola. At kung gusto mong mauna sa mga susunod na health tips, itap mo ang bell notification. Lagi mong tandaan sa edad na ito, hindi ka humihina, nagiging matalino ka lang sa pagpili ng iniintindi mo. Kung umabot ka hanggang dulo ng video na ito, i-comment mo ang 3 salitang ito. Lakas, prutas, buhay,